Sa dinami-dami ng mga tao, i-zero in na lang natin dito, sa bansang ito. Mga Katoliko na lang, mag-focus tayo dito. Wala pang kalahati ang nagsisimba tuwing linggo. Alam niyo po ba, na sa wikang Grego, ang original na meaning ng Eucharistia o Misa ay thanksgiving, pasasalamat. So ibig sabihin, kaya pala tayo dapat magsimba, at least, minsan sa isang linggo, sa isang oras lang, hindi dahil may hihilingin tayo, kundi dahil dapat nagpapasalamat tayo sapagkat kung ibubukas lang natin ang ating mga mata, kung mag-iisip lang talaga tayo, ang dami nating dapat ipagpasalamat sa mundong ito. Di ba lahat naman pinagpala? Di ba lahat naman niligtas? Di ba lahat naman pinagaling niya sa pagkakasala? Di ba lahat naman ng tao minamahal niya? So bakit kakaunti lang yung nagsisimba? At sa mga nagsisimba, sino talaga dyan ang nagpapasalamat? O kayo narito dahil may hihilingin lamang kayo, kaya nga kapag hindi nakuha yung hinihiling, hindi na nagsisimba, hindi na nagpapasalamat, wrong. Buti pa nga daw yung manok eh. Yung manok, napansin niyo po ba? Kapag umiinom, tumitingala pa. Hindi mo napansin yun? Now you know. Ang scientific explanation diyan, yung manok kasi, nahirapang sumipsip. So kukuha lamang yan ng tubig, tapos by gravity, upang malunok niya yung tubig. Ayun, yun. Pero mayroong explanation dyan, reflection, ang African tradition. Sabi nila, buti pa ang manok, bago uminom, nagpapasalamat muna, na para bang, tubig. Lord, salamat sa tubig. Yuk. Yan. Tayo, nainom na natin, nasa pantog na natin, naiihi mo na, nakapagpasalamat ka ba? Kung ang ating mga magulang ay napaka-responsable para sa atin, tama karapatan natin bilang mga anak na tayo'y kanilang palakihin, bigyan ng magandang kinabukasan. Pero kung napagod sila, kung inisip nila ang sarili nila sapagkat iniwan sila ng ama mo, ng nanay mo, ay naku, bahala na kayo, isipin ko lang yung sarili ko. May magagawa ka? Wala. Pero kung una ka pa rin sa isip niya, bago ang sarili niya, bilang ama, bilang ina, salamatan mo yan. Kung meron kang anak na napaka-galang, napaka-masunurin, salamat ka kasi hindi lahat ng anak dyan yan. May mga responsable, napakababait na mga magulang, pero suwai lang mga anak. At kung bakit ba, kung minsan kayong mga magulang, sasabihin mo, subukan niya, Father, na hindi ako igalang, makatitikim siya. Dati yun, nung bata-bata siya, nasasabi mo yan. Ngayon, matanda ka na, mahina ka na, siya ang malakas na, siya ang mas may pera na, binibigyan ka na lamang niya. Kung hanggang ngayon, ginagalang ka niya, hindi dahil takot siya, kundi dahil ikaw ay mahal niya. Kapag ang iyong anak ay nagbibigay sa iyo, kapag ang iyong kapatid ay nagbibigay sa iyo, kapag ang iyong kaibigan ay nagbibigay sa iyo ng tulong, bagamat mayroon ding mga pangangailangan ito, ang sabihin mo sa sarili mo, ang sabihin mo kahit sa ibang tao, hindi yung tinulungan ako ng anak ko, hindi yung inabutan tinulungan ako ng kapatid ko, hindi yung inabutan tinulungan ako ng kaibigan ko. Ang sabihin mo sa sarili mo, maging sa ibang tao, mahal ako ng anak ko. Mahal ako ng kapatid ko. Mahal ako ng kaibigan ko. Hindi tulong lang yon, pagmamahal yun. Kung ikaw ay mayroong biyanan na napakabait, halos makaawa yung tunay niyang anak, yung kanyang sariling anak, maipagtanggol ka lang, iba yan. Kung ikaw ay mayroong manugang na ang turing sa iyo ay magulang, alagaan mo yan. Kung ikaw ay niloko, isipin mo na lang, hindi ikaw ang nanloko. Father, magpapasalamat ba ako? Namatayan ako? Magpasalamat ka pa rin. Kasi kaya ka umiiyak sapagkat ang sakit nung nangyari. At ba't ka masasaktan kung hindi mabuting tao yung namatay? So magpasalamat ka, kahit kinuha siya, minsan sa buhay mo, dumating siya. Kung pwedeng ipahiram yan sa iba, pero sa iyo pinahiram, sa iyong pamilya. Kaya kahit wala na siya, magpasalamat ka sa Panginoon. And besides, hindi siya nawala, nandyan siya, titingnan ka pa rin niya. Ngayon pa na siya yung espiritu na ngayon ka pa ba magdudang mawawala siya? Kapatid, kapag meron tayong mga taong ganito sa buhay natin, I suggest, minsan titigan mo lang,
Pagmasdan mo lang, habang tinititigan mo, tumingala ka sa itaas at sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat. Asawa ko ito, anak ko ito, nanay ko ito, tatay ko ito, kapatid ko ito. Ngayon, kung bigla siyang natingin at parang nagulumihanan, bakit? Nagtanong sa'yo ng bakit, ngitian mo lang. Pero kung gusto mo, matapos ng mong ngitian, lapitan mo, yakapin mo, at bulungan mo, salamat. Kasi hindi lahat ng asawa, anak, kapatid, manugang, biyanan, kaibigan, ganyan. And mind you, walang kinalaman dyan yung kabutihan mo. May kinalaman pero konti lang. Kasi may mga kilala tayo na kahit napakabuting ama, ina, asawa, napakabuting tao, niloko pa rin, sinaktan pa rin, kinalimutan pa rin, hindi pa rin pinagtanawan ng utang na loob. Ito yung mga taong mahahawa ka talaga. Kasi sila rin tulad ng Panginoon ay pwedeng magtanong ng, ginawa ko naman ng lahat, pinakisamahan ko naman, binigyan ko naman, sinuportahan ko naman, minahal ko naman, bakit ako ginanyan? Yung tanong pa naman na pinakamahirap sagutin, ay yung tanong na alam mo na ang sagot. Pero kung bakit paulit-ulit yung bakit, kasi hindi mo matanggap yung sagot kasi super sakit nung alam mong sagot. And that's life. It happens in life. Hindi mo kinakailangan maging perpekto para hindi ka saktan, para hindi ka iwan. Si Kristo, perpekto, pero naranasan ng lahat ng iyan. And so if you have been blessed with these amazing people in your life, thank them. At least, iparamdam mo sa kanila, you are proud of them. And never forget God. Sa pagkatandaan natin, tulad ng sinasabi ni St. Paul sa ating second reading, hindi tayo kailanman naging tapat. Pero siya kailanman ay tapat, and so, ibinibigay pa rin sa atin ang lahat. Let me end with this. Ano nga ba ang lamang ng nagpapasalamat? Ano ba ang lamang ng Samaritanong nagpasalamat kay Kristo? Kung iisipin po ninyo, yung siyam na hindi nagpasalamat, pinagaling din naman ni Kristo. Ano ba ang lamang nating nagsisimba? Sa mga hindi nagsisimba, ganun din naman, pinagpapala din naman sila, buhay din naman sila, ligtas pa rin naman sila. Ano ang lamang nung nagpapasalamat sa hindi nagpapasalamat? Simple lang, pero matindi. It's God. It's God. Yung relasyon natin sa Kanya, yung maramdaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos at yun ang magtutulak sa iyo para mas lalong mahalin ang Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat ng mga biyaya. Kung kayong mga anak, pare-pareho kayong inalagaan at binigyan ng magandang kinabukasan ng inyong mga magulang, pero sa huli, nung nagkagipitan, ikaw na lang yung nagbibigay sa mga magulang mo, ikaw na lang sa huli yung nag-alaga, puro ikaw na lang. Pwede mo bang sabihin, teka, lugi ako. Lahat naman tayo inalagaan ng ating mga magulang at binigyan ng magandang kinabukasan, kung bakit ngayon, ako na lang ang nagbibigay sa kanila, ako na lang ang nag-aalaga sa kanila. Ibig sabihin, lugi ka. No. Lamang na lamang ka. Kung may pagkukulang man sila, bahala sila. Sila ang magdadala. Pero ikaw lamang na lamang ka. Sapagkat bukod sa katulad ng mga kapatid mong naranasan ng pagmamahal ng mga magulang mo, sa huli, ang sana sa sayo ay ang mga magulang mo mismo. Besides, ano man ang gawin natin, ano man ang sakripisyong ibigay natin, ano man ang hirap na matamo natin, hindi natin kayang suklian man lang o gantihan ang lahat ng ibinigay sa atin ng Pong may kapal. At ang lahat ng mga ibinigay sa atin ng mga taong sa atin ay tunay na nagmahal. Ito sana ang makita natin bilang biyaya at bilang dahilan upang tayo magpasalamat. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Maayos rin ang pamilya. Makikita rin nila ang iyong halaga. Kung ano yung hinihiling mo, pwedeng hindi mo makuha ngayon, pero in His time, in His way, mangyayari yan. Alam kong may magagawa. Kasi sinabi na niya, alam kong may magagawa ang Diyos. Pag sinabi niya, ilista mo na. Paniwalaan mo na, i-claim mo na,
Kung ako'y magtatapat, lalong-lalo na yung sinabi niyang mahal ka niya, na hindi ka niya pababayaan sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ito. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pakipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagdududa ako sa iyo. Akala ko hindi mo ako pinakikinggan Kasi walang sagot sa panalangin ko. Parang hindi mo ako kinakausap. Tama si Father. Nasabi mo na Dapat ulit-ulitin ko na lang yon sa isip ko sapagkat doon ko maipapakita ang pananampalataya ko sa iyo. Na sa iyong paraan, sa iyong panahon, mangyayari ang mabuting pangako mo sa buhay ko at sa pamilya ko. Pasensya na, Panginoon, ha? Pasensya na. Sana tulad ni Pedro na na-deny ka ng kahit 3, tuparin mo pa rin ang magandang plano mo, hallelujah, sa buhay ko. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Yung sinasabi ng lyrics ng awiting ito, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lahat ng ito, hindi invento. Nasa Bible lahat ito. Kaya sabihin mo, claim mo ang awiting ito. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang mag-give up. Kahit konti na lang ang nakakapit sa pananampalatayang yan, huwag mong ibibigay sa diablo yan. Laban. Laban lang. Sustain it. Basta huwag kang susuko. Kahit na kung minsan nangihina ka, basta lumaban ka. Kahit na hindi ka na makasuntok, basta huwag mong ibibigay sa demonyo ang laban ng buhay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan yan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mong tulad ni San Bartolome, pagsikapan kong magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, ang makilala ka pa, ang mas maramdaman ang epekto ng mga salita mo sa pamamagitan ng pag-asa buhay nito. Kahit nahihirapan ako, yung magpatawad ako, yung magbigay, yung magsakripisyo at magmahal, kahit nasasaktan ako. Tulungan mo din ako maging katulad ng babaeng Cananea na sa kabila ng mga problema, I continue to press on, to push, praying until something happens
Tulungan mo po ako na huwag mawalan ng pag-asa at maniwalang sa piling mo may mangyayaring maganda. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya papapayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng San Pablo. Kung lalapit ka kay Jesus, walang sino man o anuman ang sa iyo ay makatatalo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat kapag lapit mo kay Kristo, ang laban mo magiging laban na rin niya. Hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa anumang problema kung lalapit kay Jesus. Huwag mong pababayaan ang pananampalataya at relasyon mo sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagre-reklamo ako. And there were even times na I told you, ayoko na. Yung bakit buhay pa ako. Kung bakit nasa pamilya ko pa ako. Kung bakit may nakikita pa akong tsansa. Kasi may pag-asa pa. Tulungan mo kong yakapin ito. Tulungan mo kong harapin ang mission ko. Kasi kung wala naman ding ibang gagawa para sa pamilya, ako ang gagawa. Pero tulungan mo ako, Panginoon. From now on, hindi na ako magre-reklamo. Gagawin ko na ang dapat kong gawin. Pero Lord, tulungan mo ko kasi hindi ko kayang mag-isa ito. Nasa extra na ako. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, alam kong may magagawa ang Diyos.
ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, sapagkat mahal niya. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, sapagkat alam niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako maging mabuting tao sa grasya mo, sa pagpapala mo, at sa pagpapahalaga din sana ng mga taong malapit sa akin, ng mga dahilan kung bakit naman ako nagninegosyo, nagtatrabaho, at nagpapakabuting tao. Sana maramdaman kong ito'y na-appreciate nila. Sana maramdaman ko ang pagpapahalaga at ang kanilang suporta, sapagkat aaminin ko, there are times na papagod din ako, nahihirapan din ako, at naghahanap din naman ako. Salamat, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagugulat. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mamalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Lagi natin nababasa, shout out sa may kuyang mayaman, shout out sa may ating maganda, shout out sa may asawang gwapo. Come on, shout out sa asawang mabuti, shout out sa anak na mabuti, sa kapatid na mabuti. Yan ang ating ipagmalaki. Yan ang blessing sa ating family. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung yung masamang tao minamahal ng Diyos, ikaw ba bang nagpapakabuti? Ikaw ba ba ang pabayaan niya? Kung lalapit kay Jesus, ang nagpapakabuti ay kakampi ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang posible sa Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, Alam kong di rin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga Panginoon, alam kong nandiyan ka na tinutulungan ako sa mga laban sa buhay ko. Salamat, Panginoon, hindi ako nandito ngayon, hindi ako buhay ngayon, hindi ako lumalaban hanggang ngayon kung hindi mo ko tinutulungan. Salamat sa guidance, sa pagpapala mo. Tulungan mo lang po ako patuloy. At sana kahit paminsan-minsan makaramdam din naman ako ng suporta
mula sa mga taong sa akin ay mahalaga, lalo na sa aking pamilya, sapagkat sila naman din ang dahilan kung bakit ako bumabangon at patuloy na lumalaban tuwing umaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa atin. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakanan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring matagal, pero magiging maayos na lahat. Mayroong magandang mangyayari sa atin. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng paghihirap kung lalapit kay Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat at lagi kang nandyan upang ako ay tulungan. Napakalaking bagay lalo pat hindi ko ito minsan maramdaman sa mga tao na aking inaasahan. Kaya ang nangyayari, pakiramdam ko, ako na lang ang lahat na nagdadala ng problema sa pamilya. Parang ako na lang yung nangangarap. Pero hindi ko i-give up ang pangarap na ito sapagkat alam ko, ikaw ang nag-insert nito sa isip at sa puso ko. Gusto mo itaguyod ko ang pamilya ko. Gusto mo iayos ko ang pamilya ko. Gusto mo, bago ko mawala sa mundong ito, masigurado ko na aayos ang pamilya ko. Hallelujah! Kaya, pagtsatsagaan ko ito. Hallelujah! Pagtatrabahuhan ko ito, siya ay muling babalik sa atin. Dahil alam ko, ikaw ang mas magtatrabaho. Ikaw ang mas magsasakripisyo. Makikipagtulungan lang ako. One at a time. Hallelujah! Kung ano lang muna ngayon ang kaya ko. Hallelujah! Hindi mo na ako lulundag sa bukas. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi ko pa nakikita yung bukas. Ikaw kitang-kita mo. Kaya ang buhay ko ay sinusurrender ko sa mayroong magandang mangyayari sa'yo. Higit pa sa inaasahan mo. Basta hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yes! Kahit may kapalpakan ngayon, kahit may problema ngayon, kahit may kabiguan ngayon, tandaan mo, mahal ka niya at makapangyarihan siya. Kahit kabiguan pa, kahit problema pa, kahit aberya,
Kaya niyang gawing biyaya, maniwala ka. Pwede siyang gumawa ng tuwid na linya mula sa liku-likong pinanggalingang linya. Maniwala ka. Basta magtiwala ka at mamamangha ka. Mamamangha ka. At kaya ka mamamangha, alam mo, kung ikaw lang hindi mo kaya, tinulungan ka niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam ko, diringin ng Diyos ang samo Diringin ang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong diringin ang Diyos sapagkat ang samo alam niya na rin ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. diringin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad kung minsan iniisip ko wala ka sa aking pakialam, sa aking mga pinagdaraanan, sa aking mga pangangailangan. Nadadamay ka pa sa aking mga karanasan, sa aking mga karanasan na sa aking buhay, maging sa aking pamilya, parang wala silang pakialam. Tuloy, pati ikaw, naiisip ko, ganun ka rin. Sapagkat feeling ko, kung minsan ako'y nag-iisa at wala akong kadamay, hindi ko pala dapat paniwalaan ito sapagkat ang totoo ay ang kabaligtaran na ikaw ay aking ama. Ako'y nag-iisang anak mo. Wala kang nilikha na katulad ko. Kaya hindi po pwedeng hindi mo ko minamahal at wala ka sa aking magandang plan. Hallelujah! Ito ang pangahawakan ko. Hallelujah! Ni hindi ang pagmamahal ko sa iyo, kundi ang pagmamahal mo sa akin. Siya ay muling babalik sa. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mong sisihin ang Panginoon sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Hindi niya kagagawan yan ng kalaban. Walang ama na magnanais na ang kanyang anak ay lukohin, pabayaan at saktan. At mayroon siyang ginagawang paraan. Kumapit ka lang. Magtiwala ka lang. Kung lalapit kay Jesus, hindi ka niya papabayaan. Tulungan mo kung piliin ka araw-araw. Pasensya na sa mga pagkakataong na ipagpapalit kita at hindi ko na ipaparamdam sa iyo ang iyong halaga. Nagkakasala ako, nagkakamali ako, nagkukulang ako. Patawad, Panginoon. Ikaw naman itong talagang nandiyan para sa akin. I love you, Lord. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na maging okay lang. Kahit na ang aking mga pagmamahal at sasakripisyo, lalo na para sa pamilya ko, ay hindi napapahalaga, hindi nagagantihan. Pero sana rin, Panginoon, mahipo mo ang puso at isipan ng mga mahal ko na pahalaga naman nila yung pagmamahal na ginagawa ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan.
Hindi ka niya pababayaan. babalik Paniwalaan mo sa yan. atin. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Itutuloy at itutuloy niya ang kanyang magandang plano para sa atin. Pero huwag tayong aalis, huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-give up. Huwag tayong lilihis ng landas. Mayroong magandang Panginoon. Kung lalapit ka kay Jesus, sayangin man ng iba ang kabutihang loob mo, ang pagmamahal mo, ang sakripisyo mo, hindi sasayangin ng Diyos ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Bibihira ang taong mapagsakripisyo at kung magmahal ay totoo, kung lalapit kay Jesus. Huwag mong ipagwawalang bahala ang mga tao ito sapagkat sila ang regalo ng Diyos sa buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.